Bago pa man ilabas ang pinakabagong Toyota Fortuner 2027, may bagong Toyota SUV pa na inilabas ngayon ng brand na talaga namang sagana sa mga bagong features, bagong itsura, bagong katangian at bagong performance. Ito ang bagong Toyota Highlander 2027, isa sa pinakapopular na family SUV ng Toyota ngayon para sa 2027 model na ngayon ay inilabas na. Mas pinaganda ang mga features plus standard na ang all-wheel drivetrain sa karamihan ng variants nito. At bukod pa dyan, may gas at hybrid option pa rin, habang ang pinakabagong modelo naman ay naka fully electric model na. Alamin natin ang kabuang detalye ng bagong SUV ng Toyota kasama ang kabuang presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po mag-click sa subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Mas futuristic, mas high-tech, mas premium, mas matipid at mas malakas na performance ang mga pinagpipilian ngayon ng marami. Dahil nga sa mas nagiging advanced na ang teknolohiya, ay nakakagawa na rin ang mga manufacturer ng sasakyan ng mga bagong generation car, kagaya na lamang ng tatalakayin natin, ang bagong Toyota Highlander 2027. Isang makabagong SUV ng brand na napupuno ng maraming features at isa na rin ngayon sa pinakamatipid na klase ng SUV 8-seater car. Bali kung i-rate, mas high-tech ito sa Fortuner, sa Innova at Innova Zenix. Pero ang body configuration ng mga ito ay halos magkakapareho lang, na may mula sa 7 hanggang sa 8 upuan at pinapagana kalimitan sa ibang variant ng 2.8 hanggang sa 3.0 liter engine. Pero itong bagong modelo ngayon ay hindi na gumagamit ng traditional engine, pure electric na ito. May dalawang setup na available na pagpipilian sa bagong modelong ito, gaya ng standard variant na front wheel drive version na gumagamit ng single electric motor at kayang gumawa ng 221 horsepower at 198 Nm ng torque. Habang isang variant nito ay naka all-wheel drive train performance version na gumagamit naman ng dual motor setup na kayang gumawa ng 338 horsepower at 323 Nm ng torque. Ang nagpapalakas sa version nito ay ang electronic all-wheel drive system na gumagawa ng instant torque agad at mas mabilis na acceleration, ngunit tahimik at walang kaingay-ingay na engine. May dalawang klaseng baterya din ito na ginagamit. Una, ang pinakamaliit na battery nito na may 77 kilowatts battery pack na may estimated range o layo ng nararating na 270 miles bago tuluyang malobat. Habang ang pinakamalaking baterya nito ay may 95.8 kilowatts battery pack na available lamang sa all-wheel drive version nito na may estimated range na 320 miles o katumbas ng 515 km na layo bago malobat. Ito na ata ang isa sa pinakamalaking battery ng Toyota SUV lineup at pinakamatagal din malobat sa linya ng mga 7-seater car electric model. Kung pag-uusapan ng charging, ay wala ka rin daw masyadong poproblemahin. Gumagamit kasi si Toyota ng charging system na NACS o NACS na kung saan compatible na ito sa mga Tesla superchargers na ngayon ay meron na sa mga SM dito sa Pilipinas. Mas maraming charging station ang pwede mong gamitin na para bang naka-universal lang. Fast charging din itong sasakyan na kung saan kaya nitong mag-charge ng 80% sa loob lamang ng 30 minutes at wala pang isang oras ay 100% o full charge na ang battery nito. Bukod pa dyan, may isa pang natatanging features ang battery nito. Malakas kasi ang power nito na kung saan kayang buhayin kahit ang malalaking appliances o kayang paganahin ng buong kuryente ng buong bahay sa loob ng 3 hanggang sa 5 araw. Equipped din itong bagong Toyota Highlander 2027 ng mga camping equipment o emergency backup power. At pagdating sa exterior design, sobrang layo na ng itsura nito kumpara sa lumang mga Highlander. Sa labas kasi, maraming mga full LED lighting system, kaya mas lumalakas ang visibility nito lalo na sa gabi. Gaya ng pagkakaroon nito ng full width LED daytime running lights, may slim LED headlights at mayroon pang mga flash electronic door handles, kusang nagpo-fold o nagtatago para mas secured. Wide din ang body stance nitong bagong modelo at may broad fenders, kaya malabrusko rin ang dating nito. Ngunit sporty ang aerodynamic body na nagbibigay rin ng dahilan para mas maging mabilis ang takbo nito. Sinamahan pa ito ng malaking panoramic roof, kaya naman lalong magiging relax ang mga pasahero habang nakatingin sa taas. Mas nagmukhang futuristic SUV itong bagong Highlander ng Toyota. Parang halo ng premium Lexus na may pagka Land Cruiser style. Mula sa sukat, body type at figure, nakuhang-kuha ang mga premium car models.
Tiyak na pag-agawan to lalo na ng mga mapeperang tao. Ang body size nito ay may 78.3 inches na lapad. May wheelbase size ito na 120.1 inches at may lower roofline for sporty look. At dahil mas mahaba ang wheelbase nito ay mas maluwag rin talaga ang cabin space o interior nito. At speaking sa interior, pagpasok mo sa loob nito mapapansin mo agad ang premium na dating nitong bagong modelo. Ang interior features kasi nito ay talagang kakaiba at napaka-moderno. May 14-inch touchscreen display para sa mga multimedia o libangan ng mga pasahero sa loob. Nilagyan rin ito ng 12.3 inches digital gauge cluster, kaya saktong-sakto at klarong-klaro ang mga information at notification na lumalabas dito kasama ang iba pang mga safety features. May ambient lighting din ito na may 64 colors at may soft text seats na may heated front seats, ventilated seats at heated rin ang mga second row seats nito na nakabalot ng leather cover. Soft touch din ang dashboard materials na mayroon ding mga wireless charging pad at multi-USB-C ports para laging connected ang mga passengers. Umaabot mula 7 to 8 seating capacity itong sasakyan. May captain seat sa second row at optional bench seating para sa full family pack. May cargo space din ito ng hanggang sa 45 cubic feet at mas lumalaki pa lalo na kapag naka-fold flat na ang third row seats nito. At according sa maraming reaction online, isa ito sa pinakamalaking interior upgrade ng Highlander ngayon. Hindi lang sa malaki tingnan sa exterior, hanggang sa kaloob-looban nito ay napakalaki at maluwag din talaga. Pagdating naman sa iba pang mga technology, sobrang loaded ang bagong Highlander 2027. Gumagamit ito ng latest Toyota Audio Multimedia System na may wireless Apple CarPlay at wireless Android Auto na may kasamang over-the-air updates. May heads-up display para laging nakatutok ang mata ng driver sa kalsada lang dahil ang mga importanteng sign lalo na sa mga pagmamaneho ay lumalabas na sa windshield nito. Gumagamit rin ito ng premium JBL sound system at may digital key support kasama ang smart voice assistant nito na kung saan napapagana ang iba pang mga sistema at function gamit lamang ang voice control system. Well, pagdating naman sa safety features, ang Toyota Highlander 2027 ay marami rin yan. Hindi mawawala sa modelong ito ang bagong Toyota Safety Sense 4.0 na pinaka-latest upgrade ng Safety Sense suite ng Toyota. Kasama na dito ang matibay at maaasahang adaptive cruise control system. May automatic emergency braking ito na kusang humihinto ang sasakyan kahit hindi tapakan ng preno kung may mababang gana. Sinamahan pa ito ng lane keeping assist, blind spot monitoring, may rear cross traffic alert at may safety exit assist din kasama ang parking sensors na may 360-degree camera view monitor para ligtas ang mga pagpapark o mga pagsingit-singit lalo na sa mga masisikip na lugar. At isa ito sa pinaka-advanced safety package ng Toyota ngayon na available pa lamang sa bagong Toyota Highlander 2027. Sa kasalukuyan, inilalabas pa lamang ito sa North America na may kabuwang presyo mula $50,000 hanggang $75,000 na kung direktang i-convert sa Philippine peso, ito ay aabot mula 3 million hanggang 4.2 million pesos kung sakaling darating sa Pilipinas. Itong bagong Toyota Highlander 2027 ay hindi lang simpleng redesign, isa itong total reinvention ng Highlander na mas premium, mas futuristic, mas matipid at mas maganda ang performance ngayon. Mas high-tech din ang mga features nito gaya ng pagkakaroon ng mas advanced na safety sense suite. Full electric model na ito ngayon kaya talagang makakatipid ka sa araw-araw. Para ito sa mga pamilya na gusto ng comfort, technology, space at future-ready na SUV. At sa totoo lang, isa ito sa pinaka-exciting car ng Toyota ngayon mula sa lineup ng SUV 7-seater na lumabas nitong mga nakaraang taon lang. At kung tatanungin nyo kung posible ba itong lumabas sa Pilipinas, wala pang update ang Toyota pero pwede ka namang magpa-import niyan sa tamang paraan. Alright, isang Toyota Sienna sa magandang modelo ngayon ng Toyota para sa kanilang family size minivan segment. Isang pamamilyang sasakyan na kayang mag-accommodate ng 7 to 8 passenger at naglalaman ng maraming bagay at mga katangian na iisa-isay natin ngayon. May kalakihan kung ikukumpara sa mga SUV ang isang ito. Parang Innova na may pagka-Alphard. Mga kahawig na hugis at sukat ng body figure. Ang Toyota Sienna ay naglalaman din ng napakaraming advanced at modernong mga katangian sa external at internal.
Mas magugustuhan ng maraming Pilipino na nagnanais ng mas maluwag, malaki at kasyang-kasyang pamilya at isa pa sa pagiging convenient din ito. Binahagian din ng maraming kagamitan na makatutulong sa pangaraw-araw gaya ng pagiging komportable, safety, secured, malakas na makina at may katipiran sa gasolina. Inilabas ito sa pagkakaroon ng tatlong klaseng variant na pagpipilian. Gaya na lamang ng unang variant nito na tinatawag na LE Hybrid with 2.5 liter. Ang sumunod dito ay tinatawag na XSC Hybrid 2.5 liter at isang top variant nito na tinatawag na Platinum Hybrid 2.5. Ang mga ito ay pare-parehong pinuno ng maraming bagay. Pero syempre nakakalamang dito ang pinaka-top variant na Platinum Hybrid 2.5 liter. Well, pagdating sa external, makikitang matapang na imahe nito sa harapan. May isang malapad na bumper grill cover na may mga chrome accent. At sa itaas, ang dark gray metallic gray na makikita naman sa napakagandang pormahan. Kasama dito ang mga premium lights nito na hindi basta-bastang napupunde at talagang sobrang liwanag sa gabi. Kaya na lamang ng signature by LED projector headlight nito na napakaganda with LED stripe daytime running lights na pwedeng i-on and off. Mas ma-appreciate mo pa lalo sa gabi pati na rin sa madidilim na kalsada para mas makita mo ang iyong dinadaanan. Dagdag pa sa liwanag nito ay ang naka-integrated wide-angle LED fog lamps para kahit ang mga makakasalubong mo sa malayo pa lang ay matatanaw ka na. Ganon din sa rear portion ng mga ilaw nito. Meron itong premium na klase ng LED tail lamp at stoplight para mas maging visible ka naman sa mga kasunod mo. At sa gilid naman ng bahagi nito, makikita sa ilalim ang black side rocker panel at isang napaka high-tech na side mirror na mayroong heated power auto dimming para hindi tayo masilaw sa mga ilaw ng mga nasa likuran natin na mga sasakyan. At may kasama din itong blind spot warning indicators para naman maiwasan nating masagi o mabangga ang mga nag-overtake na bigla-bigla na lang din sumusulpot sa gilid nitong sasakyan. Sa side mirror na rin nakalagay ang camera para sa panoramic view monitor features o yung tinatawag na 360 camera nito. Para makita ng buong paligid nitong sasakyan, gamit itong 360 camera ay magiging secured ka rin. Bukod pa dyan, meron ding makikitang mga high-tech features sa pintuan nito na tinatawag na hands-free dual power sliding side doors. Ibig sabihin may sensor ito na kung saan ay kusang nagbubukas kapag may nag-attempt na papasok sa loob. Ganon din sa likurang bahagi ng pintuan nito na hindi na kailangan pahawakan ng handle ay magbubukas na. Tinatawag din itong power lift gate at may jump protection na rin. Ito naman ay automatic ding nagbubukas pero kapag na-sense nito na may matatamaang debris, bakal o kahit anong solid na bagay na matatamaan sa pagbukas nito ay kusa rin itong hihinto para hindi tuluyang tumama sa kahit anong object. Napaka-premium ng dating ng mga pintuan nito dahil sa mga chrome handle. Bukod pa dyan, meron din itong tinatawag na sunroof o moonroof. Ito yung bintana sa itaas ng bubong. Bagay na bagay sa postura nitong modelo na kapag hindi mo na kailangan ang malamig na singaw ng aircon, pwede mo nang buksan itong sunroof para fresh air naman ang papasok sa'yo. Makikita rin sa external nito ang mga naglalakihang gulong na may sukat na 20 inch. May metallic wheels ito at napakaganda ng disenyo. Bukod pa dyan, sa windshield, makikita rin ang wipers na automatic namang gumagana kapag may mga raindrop o tubig na tatalsik sa windshield nito. At ang ilan pa sa mga makikita mo dito sa external pa lang mga kaibigan. Kagaya na lamang ng pagkakaroon nito ng chrome roof rails. Kulay black na may chrome accent rin ang rear lower bumper nito. Kasama sa iba pang mga external design nito na nagpapaganda palalo sa modelong ito ay ang black shade Sienna Lip Gate logo, chrome Toyota emblem and gray batch. Body type color ang rear spoiler na may kasamang with rear window defogger at tail reflector. Dagdag para sa visibility at sa mga biglaang pag-stop nito ay mas madali kang makikita ng kasunod mo. Naka-shark spin type na rin ang klase ng antena nito. Talagang halos kumpleto na at wala ka nang babaguhin pa. Pagdating naman sa interior specs, meron itong 4-zone automatic climate control at may kasamang air filter. Inaalis nito ang mababahong amoy na pumapasok sa sasakyan at ang mga virus na rin. May individual temperature setting para sa driver, front passenger at rear seat passenger ang aircon system.
At meron ding separate rear digital control panel sa pagpapagana ng aircon system o pagkontrol ang temperature nito. Kaya naman makakamit ang kanya-kanyang preference ng mga pasahero. Yung mga naghahanap ng tamang lamig, yung gusto ng mas malamig o yung nilalamig. Kaya lahat ay talagang magiging komportable dito. Meron itong voice control para sa driver. Speak in English nga lang. Pero okay na rin kasi hindi mo na kailangan pang hanapin ang mga switch. Meron din itong tinatawag na QI compatible wireless smartphone charging. Wala nang cord o saksakan pa. Direct na ilalapag mo na lang ang cellphone ay magcha-charge na dito. Pagdating naman sa mga upuan, syempre napaka-convenient para sa mga pasahero nito. May mga komportableng seats na naka-leather trim heated at ventilated front seats with seat back pocket. Hindi mainit sa balat at hindi nagpapawis. At meron din itong mga bulsa sa kada likuran. Automatic na nai-adjust ang driver's seats sa 8 posisyon. Pareho ng mga passenger seats nito na automatic adjustable na rin. Ngayon kung ikaw naman ang magdadrive ay matutuwa ka na rin sa naka-leather trim heated power tilt and telescopic steering wheel nito. Maraming access sa mga key switch function kaya hindi ka mahirapan dito. Gaya ng switch sa audio, Bluetooth at iba pang mga connectivity. Nasa likuran na rin ito ang Dynamic Radar Cruise Control o tinatawag na DRCC. Pati na rin ang control ng ilang mga safety features nito gaya ng lane departure alert at lane tracing assist. Sa likod ng steering, makikita ang 10-inch colored head-up display o HUD meter panel gauge nitong sasakyan, na kung saan narito na lahat ng mga kailangan mong impormasyon tungkol sa pagpapatakbo nito. Gaya na lamang ng odometer, speedometer, fuel economy, trip information at ang hybrid system indicator. Makikita rin ang warning message kasama ang iba pang mga notifikasyon na lumalabas dito gaya ng engine check warning, ABS, traction control sign, indicator lights, signal at marami pa. Ang modelong ito ay naka-smart key system na rin na kung saan remote para sa pagbukas ng 5 pintuan nito at push start button para sa engine. Kabilang din sa mga specs and features na makikita mo pa dito ay ang pagkakaroon ng integrated backup camera. Meron din itong rear window defogger para hindi nagmo-moist ang salamin ng bintana sa likuran. Kasama din dito ang power door locks, pagpapatibay ng security at ang hindi basta-bastang mabuksan, lalo na kapag na-activate na ang mga lock nito. Sobrang high-tech na din ng mga bintana nito na deep power window na may one-touch auto up and down. Isang pindot lang sa mga window switch ay automatic na itong bababa o tataas at may kasama ding jump protection. Sobrang daming access sa audio at multimedia. Meron itong premium audio at dynamic navigation at may freestanding na 9-inch touchscreen infotainment display. May kasamang 8 speaker, Apple CarPlay at Android Auto compatible. Isang USB media port at 6 na USB charge port para sa harap at likod na upuan. Para kahit papano ang mga pasahero ay hindi mahirapang maghanap ng pagcha-charge ng gadget na lobat. Meron ding hands-free phone capability para kung sakaling may tumawag sa cellphone o mag-message ay direktang makikita mo na ang notifikasyon nito sa mismong screen. At syempre, may kasama ding music streaming via Bluetooth, wireless technology at marami pa. Bukod pa dyan, kasama din sa mga magpapakonvenient pa sa'yo habang nakasakay ka dito ay ang center console na naka wood grain style accent. Malawak na storage compartment at may mga kasama na ring 4 na cup at bottle holder. Meron din itong lockable glove box compartment para sa mga importanteng gamit o papeles na ilalagay mo dito. Ang parking system ay naka-electric na rin o switch and hold na lang. Wala nang lever na hihilain kaya mas madali na lang paganahin ng park brake nito. Pagdating naman sa mga safety features, meron itong 10 airbags kasama sa driver and passenger side. Tina rin ang mga nasa likurang mga pasahero. Safe na safe dito sa pagkakaroon ng 10 airbags nito. May second row outboard seat mounted side airbags, may driver knee airbags, front passenger seat cushion airbags, at may mga side curtains airbags. Mas mapoprotektahan ang buong occupants ng sasakyan kung magkakaroon man ng banggaan. Meron din itong panoramic view monitor o 360 camera. May overhead view at curve view. Makikita ang buong paligid, likuran at harap nitong sasakyan na matatamaan ng camera
at hindi nakikita sa side mirror. Meron din itong advanced safety measure na tinatawag na Star Safety System. Alakip ng sistemang ito ang pagkakaroon ng Vehicle Stability Control o BSC. Meron itong Traction Control o TRAC, Anti-Lock Braking System o ABS, Electronic Brake Force Distributor o EBD, Brake Assist o BA at Smart Stop Technology o SST. Mga teknolohiya makatutulong para sa ligtas na paggamit nitong Toyota Sienna. Dahil dito ay naisasaayos ang paggamit ng brake, pagpapaandar sa malulubak, pagkontrol ng maayos sa manubela sa mga biglaang pakurbada at sa mga madudulas na kondisyon. Itong Star Safety System ay nagbibigay din kapanatagan lalo na kung gagamitin mo itong sasakyan sa masamang panahon o umuulan ng malakas. Dahil dito ay mapapanatag ka talaga. Meron din itong kasamang tire pressure monitoring system na built-in na. Nadadirect na ang pressure readout sa mismong panel gauge na kung saan binibigyan kang impormasyon kung kailangan bang hanginan, flat na o malambot na ang gulong nito para maiwasan natin ang pagpapatakbo ng mabilis kapag ito ay flat. Meron itong child protector rear door locks na kung saan ay hindi mabubuksan ng mga bata nating kasama yung mahihilig mangulikot ng mga handle o lock ng pintuan ng sasakyan. Meron din itong tire repair kit na kasama. Yung tipong kapag naputas ang gulong nito ay matatapalan mo ulit at mapapasukan ng hangin. Kaya sobrang sulit talaga. Meron itong 3 point ng seatbelt para sa lahat ng seating position. Isa pa sa nagpalakas sa safety measure nito, ang pagkakaroon ng Toyota Safety Sense. Toyota Safety Sense ay binubuo ng mga advanced safety features gaya na lamang ng free collision system. May pedestrian detection na kung saan kapag may biglang tatawid ay kusa naman itong hihinto. Meron itong lane departure alert with steering assist. Di basta-bastang lalayo o lilipat ng linya kapag may na-trace na mga sasakyan sa katabing linya nito. Sama din sa advanced safety features nito ang automatic high beams na kahit hindi mo na pindutin pa ang switch ng headlamp into high ay kusa na itong gagana kapag may mga nakasalubong na naka-high beam at na-sense ang madilim na kapaligiran. Meron itong full speed range dynamic radar cruise control na kung saan ay kinokontrol nito ang takbo ng sasakyan na ibinabase sa mga sasakyan na nasa unahan mo. Kung babagal o bibilis, ay susunod lamang ito sa mga sasakyan na nasa harapan. Kasama rin sa Toyota Safety Sense ang advanced safety features na road sign assist. Natitrace o nasa-sense nito ang mga traffic sign. Bukod pa dyan, meron din itong front and rear parking assist with automatic braking pa. Ibig sabihin, kahit pa masikip ang parkingan o alanganin ang mga kondisyon ng pagpapark, tutulungan ka ng parking assist na may automatic braking na kung saan kapag may mababangga ka sa likuran o maaatrasan ay kusa na lamang itong hihinto. May kasama rin itong blind spot monitor at rear cross traffic alert. Tulong sa mga pagpapaatras nitong sasakyan. Halimbawa kapag nagpapaatras ka at bigla na lamang may susulpot sa likuran na hindi mo nakita sa side mirror, usa itong hihinto para hindi mabangga. Meron itong anti-theft system with anti-theft alarm at engine immobilizer para hindi basta-bastang mabuksan, makarnap o mapaandar nang wala ang susi. Para naman sa kabuuang detalye ng makina, itong Toyota Sienna ay mas pinalakas din, pinatipid at pinaganda pa. Pagkakaroon ng front wheel drive o FWD na meron ito na pinapagana ng kabuuang makina na hybrid electronic power na 2.5 liter with double overhead camshaft o DOHC at may 16 valve. May fuel supply ito na D4S injection at dual BVTI. Ito ay tumutulong sa matipid na paraan ng pagkonsumo ng gasolina. Kaya mag-produce ng hybrid power nito ng hanggang sa 245 horsepower. Kaya ang average top speed na nagagawa nito ay umaabot ng 160 to 165 km/h. Pero bagamat ganun, meron pa rin namang mga pagpipilian sa pagpapagana ng makina nito. Kaya ng fuel na mayroon 18 gallon fuel tank capacity o 68 liters. Kayang kumonsumo ng 11 km per liter. Pero kapag kinumpay ng battery at fuel ay mas makatitipid pa. Itong Toyota Sienna ay mayroon ding klase ng transmission na electronically controlled continuously variable transmission o tinatawag na ECVT with sequential shift mode. May 4 na klaseng driving mode
na pwedeng pagpilian. Depende sa iyong paggagamitan. Kagaya na lamang ng normal o comfort mode nito. Bagay para sa mga city ride o mababagal na pagpapaandar. Meron itong tinatawag na eco mode para naman sa mga probinsyang pagmamaneho o malalayong lugar. Meron din itong EV mode na kung saan pwede kang mamili sa dalawang pagpapaandar ng makina kung baterya o gasolina ang gagamitin mo. At ang panghuling driving mode nito ay ang sport mode para sa mga mabilisan o racing na tinatawag. More than 10 years ang battery lifespan at may battery type na nakasealed ng nickel metal hydride o NiMH. Hindi ka rin mamumroblema kapag nalobat ang baterya nito kasi kaya nitong mag-charge sa pamamagitan ng permanent magnet synchronous motors kung saan ang mabilis na takbo o kaya naman mga pagpepreno ay nakagagawa ng matinding init na nagiging power at na i-convert into electric na pumupunta sa baterya nito. Kaya hindi kailangan pa ng charging port o mga charging station para makapag full charge ang baterya. Higit pa riyan, maganda din ito kasi hindi polluted at eco-friendly sa pamamagitan ng Super Ultra Low Emission Vehicle o SULEV na sistema na meron itong Toyota Sienna ay hinangaan sa pagiging matipid, maganda, hindi mausok ang tambutso. Pagdating naman sa mga suspensions nito, ginamitan ng matitibay na klase ng suspensions na kaya makipagsapalaran sa anumang klase ng kondisyon ng kalsada. Kahit kargahan ng mabibigat na bagay ay kakayanin. Ginamitan sa front ng independent max strut suspensions at multi-link naman para sa likurang bahagi. Meron itong steering type na electric power steering o EPS at rack and pinion para stable pa rin kahit maidaan sa malulubak. Ang brake nito ay ginamitan ng ventilated na may sukat na 12.91 inch ng front disc at brake rear naman na ventilated din na may sukat naman na 12.5 inches. Ang dimension nito pagdating sa ground clearance ay may 6.37 mm. Meron itong 7 hanggang 8 mga upuan at may 5 pintuan. Dito pa lang ay masasabi mo nang napaka-compatible para sa isang buong pamilya. Inilalabas pa lamang ito sa mga piling bansa sa Asia at hanggang sa Europa. Dito na lang sa Pilipinas ang hihintayin natin kung ilalabas din ba. So hanggang dito na lamang po siguro ng ating video, pero bago po tayo magtapos ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta at tumatangkilik at nagabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ng subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. At kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, baka naman pwedeng pa-click ng like button at pa-comment na rin ng iyong opinion sa ibaba pagkatapos ng video ito.